Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa pag-aaral about po sa kaharian ng Diyos. It's about the kingdom of God. At marami na rin po ang nakapangaral sa nagdaang mga gabi para po patuloy na tayo ay mas lalo pang lumawak ang ating pagnanais na makapamuhay sa kalooban ng paghahari ng Diyos or sa loob ng paghahari ng Diyos. Kaya nga ang bawat isa ay may kanya-kanyang prinsipyo, ngunit dapat ang prinsipyong ating pinangahawakan, ito po ay nakaugnay, nakapasok, nakapaloob sa kalooban ng ating Diyos. Kaya sa gabing ito, nais ko po kayong dalhin sa pamagat ng aking ibabahagi na living in the dimension of the kingdom of God. O sa Tagalog po, pamumuhay sa loob ng paghahari ng Diyos. Dahil lahat ng tao ay pinananawagan ng Diyos na mamuhay ayon sa kanyang paghahari. Kaya lang malimit lamang po ang taong nakakadiscover nito. Iilang tao lamang po ang nag-i-enjoy sa ganitong klase ng pamumuhay na mayroong pagpapasakop sa Diyos. Ngunit ang lahat ay binibigyan ng pagkakataon, ang lahat po ay binibigyan ng tsansa na makapamuhay po ayon po sa paghahari ng Diyos. Ibig pong sabihin, the kingdom, hari at ang domain, king and his domain. Isang hari na mayroon siyang pinaghaharian. Isang lugar na siya ang nasusunod. Dito po sa loob ng mundong ito na ating ginagalawan, tayo po dapat ay masakop o makapagpasakop sa paghahari ng ating Diyos. Na kaya nga po yung ating pamagat, living in the dimension of the kingdom of God. O tayo po ay makapamuhay sa loob ng paghahari ng ating Diyos. Yung bawat aspeto ng ating buhay na gumagalaw tayo at gumagawa ayon sa kanyang kalooban. Siguro po ako po ay naniniwala sa mga ibang nakakapakinig ng ganitong klaseng mga pagtuturo, parang napakahirap. Hindi po yan mawawala talaga. Kaya lang marami po tayong naririnig ng mga tao. Sabi nga nila, kung ayaw ay maraming dahilan, ngunit kung gusto ay maraming paraan. Kaya nga po, napakasarap mabuhay sa mundo na lagi po natin ginagamit ang paraan para magawa natin ang tama. Dahil ang mga taong ayaw gumawa ng tama, pilit na dahilan ang kanilang pinipili. Kaya hindi po nila magawa yung tama. Kaya nga po, mapalad tayo. Napakapalad po natin na tayo po ay ngayon ay dahan-dahan at nagpapatuloy po na lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi man po 100%, hindi man po 100%, pero naniniwala po ako, mas mataas po yung kabutihang nagagawa natin, mas mataas po yung pagsunod natin kay God, kesa po doon sa pagsunod natin sa kasalanan o pagsunod natin sa mga kamalian na pwedeng bumiktima o makabiktima sa atin. Before po ako magpatuloy, hayaan niyo po muna akong manalangin at tayo po ay yumuko at ipikit po natin ang ating mga mata. Makapangyarihang Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyo sa mga oras na ito. Sa pagkakataong ito, minsan pa, O God, patuloy pong ang iyong kapangyarihan, patuloy po ang iyong pabor ay siyang kumilos sa bawat mga taong nagnanais na makasunod sa iyong kalooban, sa bawat taong nagnanais magpasakop ng iyong paghahari, Panginoon. Dalangin niyo rin po ang iyong lingkod, dalangin ko rin po na ang iyong lingkod ay patuloy niyo pong gabayan na maging instrumento po ako sa gabing ito na maituro ko po ang iyong kalooban. Maging instrumento po ako, Panginoon, na patuloy po, Panginoon, na ang salita mo ay magkaroon po, Panginoon, ng kabuluhan sa bawat nakikinig at mas pakanaisin po naming lahat, lalong-lalo na po kaming nakikinig, na patuloy po namin ma-enjoy ang pagsunod, ang paggawa ng iyong kalooban. Kaya Panginoon, salamat po sa gabing ito, na patuloy po na ang banal na Espiritu Santo ay siyang kumilos sa bawat isa, sa bawat tao, na patuloy, O God, na ang iyong pag-ibig ay siyang lumapat sa bawat puso ng mga tao, lalong-lalo na po, O Diyos, dito po sa aming lugar ng Kalbayog. Pagpalain mo po kaming lahat, Panginoon, hindi lamang po dito sa Kalbayog, kundi buong tao sa Pilipinas, mga tao sa buong mundo, ay patuloy po, Panginoon, na naisin naming lahat ng mga tao na lumapat ang iyong pag-ibig sa aming mga puso. Kaya Panginoon, sambahin ka, purihin ka. Sa iyo po ang kataas-taas, ang papurit pagsamba. Ito po yung aming
praise and thanksgiving to you, O God. In Jesus' name, tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Ang ating pong babasahing text ngayon ay naririto po sa banal na kasulatan in John chapter 3, verse 3, 5, chapter 3, verses 3 to 5. Ito po yung ating text sa gabing ito. Sabi po dito in verse 3, Jesus replied, I tell you the truth, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. And verse 4, what do you mean? Sabi po ni Nicodemus. Kausap niya po rito si Jesus. What do you mean? Exclaimed Nicodemus. How can an old man go back into his mother's womb and be born again? Verse 5, Jesus replied, I assure you, no one can enter the kingdom of God without being born again, without being born of water and the Spirit. Salamat po sa pagkakabasa at ito nga po ay pinagpala na ng ating Panginoon. Living in the dimension of the kingdom of God. Pamumuhay sa loob ng paghahari ng Diyos. Ito po ang ating title. At kung titingnan po natin yung verse 3, sabi po dito, I tell you the truth, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Una po dapat nating maintindihan, number 1, we must be born in the kingdom of God. We must born in the kingdom of God. Tayo po ay maipanganak sa kaharian ng Diyos. Napakahalaga. Kaya nga po doon sa verse 3, I tell you the truth, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Tingnan nyo, makikita mo pa lang po yung kaharian ng Diyos. Dapat pala born again ka na. Makikita mo pa lang yan. Ibig pong sabihin, makikita mo lamang po ang isang kumpanya kung makapasok ka na. Kaya nga po kung titingnan natin po sa iba't ibang agency po yung nag-i-interview, agency po kung saan tayong ilalagay na mga lugar. Kaya before mo po mapasok yung isang kumpanya, na nakapasok ka po, pumasa ka muna doon sa interview at qualification. Una, dapat po tayo maipanganak po doon sa kaharian ng Diyos. Ikaw at ako. Para ano po, bakit ko kailangan maipanganak tayo? Dahil para makita po natin yung ating tinatarget na makita ang kaharian ng Diyos. We must be born in the kingdom of God. Sabi po ng verse 3, Jesus replied, I tell you the truth, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Una po pala, dapat may panganak muna tayo. Kasi kung hindi tayo may papanganak, hindi naman rin po tayo na makakakita dun sa kaharian ng Diyos. Kaya nga po, dun sa mga midwife, mga 2 weeks or 2 months, saka lang po nagkakaroon yung bata ng paningin. Saka lang po nabubuksan yung kanyang paningin. Kaya po maraming mga tao na hindi po nila makita yung biyaya ng Diyos, yung kahalaga ng salita ng Panginoon, bakit hindi pa po kasi sila na ipapanganak? At kung sila man po ay naipanganak sa pasimula ng kanilang journey sa buhay doon sa paghahari ng Diyos, dapat po maimulat yung kanilang mata. Dahil pag ang tao ay namulat ng mata, doon po siya nagkakaroon ng focus. Kaya nga po, doon sa mga baby, hindi pa po nakakaintindihan, nakakaroon po talaga ng paggabay. Kaya maraming mga taong nagpapasimula na makakilala kay God, nagpapasimula po silang mag-serve kay God. Kaya po, nilalamon po sila o pinapahintulutan po nilang lamunin or kainin sila ng problema at yung mga takot sa buhay. Kaya nga po, yung isang bata, yung total dependent yan ay talagang nasa magulang. Hindi yan mapalagay. Hindi yan titigil sa pag-iyak hanggat hindi niya makita yung nanay niya o yung tatay o yung nakasanayan niya na nagbabantay sa kanya. Kaya nangangailangan po ng paggabay ang isang tao na yung mga taong naipanganak na sa kaharian ng Diyos. Kailangan silang magabayan, maturuan, kailangan sila ay mapalakas yung kanilang pagtitiwala sa Diyos
at yung kanilang paniniwala sa Diyos. Una, we must be born in the kingdom of God. Before po tayo makakita doon before po natin makita yung kaharian ng Diyos, dapat maipanganak mo muna tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya nga po, kailangan po natin itong maintindihan. Dito po sa verse 3, kung titingnan natin, we must, kailangan po talaga. Sabi doon, we must be born. We must, kailangan po talaga. Dito po sa aking point, we must be born again. We must be born in the kingdom of God. Kailangan. Kung gusto po nating makita ang kaharian ng Diyos, kailangan po nating maipanganak. Kaya po may tanong, born again ka na ba? Kung born again ka na, nakita mo na ba ang kaharian ng Diyos? Kaya nga po, napaka-importanting ma-born again tayo. O kailangan makita natin yung ating sarili na maipanganak tayo sa kaharian ng Diyos. Alam niyo po, napakasarap pong isipin na ang ating buhay ay secure doon sa paghahari ng Diyos. Always remember, those who are connected, they are secure. Kaya kung tayo po ay connected sa hari, doon lamang po tayo magiging sigurado na tayo po ay naandoon sa paghahari ng Diyos. Ano po yung number 1? We must be born in the kingdom of God. We must be born. We must be born in the kingdom of God. Maipanganak po tayo. Kaya po, kaibigan, kapatid, kung meron man po dyan nakakapanood ngayon na talagang alam mong hindi ka pa kumbinsido na ikaw ay naipanganak na sa kaharian ng Diyos, sa gabing ito, i-desire mo lang. I-desire mo lang. Kaya kung ano po yung pananampalataya mo sa gabing ito, mangyayari po yan sa iyo. Kung naniniwala ka ngayon na ang Panginoon ay talagang may kayang gawin sa buhay mo, magaganap yan sa iyo, kaibigan, sa iyo, kapatid, sa iyo, kapwa ko mananampalataya. Kaya kailangan, una, maipanganak tayo sa kaharian ng Diyos. There's 2 kinds of birth. Una, natural birth. Ano po yung ating natural birth? Yung tayo po'y naipanganak doon sa nagmula sa sinapupunan ng ating ina. That is our natural birth. Pangalawa po, yung spiritual birth. Ito po yung sinasabi ng chapter 3, verse 3 ng John. We must be born in the kingdom of God. Dito po sa verse 3, I tell you the truth, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Maipanganak na muli. Maipanganak na muli. Kailangan po tayong maipanganak. Hindi po sa natural birth, but doon po sa tinatawag na spiritual birth. Pag tayo po naipanganak sa spiritual birth, makakapamuhay po tayo na kung saan ay may katatagan. Ngunit hindi po natin kailangang mag-solo. Hindi po natin kailangan mag-isolate. Ma-isolate yung sarili natin. Maihiwalay tayo sa mga tao para lamang masabi natin na tayo po ay talagang nasa loob na ng paghahari ng Diyos. Alam niyo po ba? Alam niyo po ba yung isda? Nakababad po yan sa dagat. Nakababad po yan sila sa dagat. Pero tingnan niyo po, pag ito po ay ating lulutuin na, before mo iprito, pag pinaksiw mo siya, tinola mo siya, o iyong iihaw, isugba mo siya, nilalagyan pa rin po natin ng asin, kahit nakababad siya sa tubig. Ano po ang ibig sabihin nito? Kahit tayo ay nandito sa mundo, hindi rason na yung mga tao nakakasalamuha natin ay kaya na nilang dumihan ang ating pagkatao. Kahit nakakasalamuha natin, kasi nga po kailangan po nating maging disiplinado rin. Pag tayo na ipanganak na doon sa kaharian ng Diyos, nandun na ho, nagkakaroon na ho tayo ng disiplina. Dahan-dahan na ho tayong dinidisiplina at sumusunod sa pagdidisiplina sa atin. Kagaya nga po ng pagpasok natin sa isang kumpanya, galing doon sa isang agency, pagdating mo doon sa isang kumpanya, papasok ka na naman ngayon, pupunta ka sa opisina, o ito yung trabaho mo dito. Dito ka pinadala ng agency, ilalatag ngayon sa'yo doon yung rules and regulation. Papasok ka dito ng alas 7, lalabas ka dito ng alas 5. Ito yung trabaho mo. Dapat lalabas ka dito na hindi ka nakikialam ng mga gamit ng kumpanya.
Yan po yung mga regulasyon. At pag nandun na tayo sa loob, nagbibehave na ho tayo kasi mayroon tayong kailangan sundin na rules. Ganon din po kung tayo may ipapanganak sa kaharian ng Diyos. Mayroon ho tayong gagawin. Hindi na po natin gagawin yung mga dating nakagawian natin pag tayo na ipanganak sa kaharian ng Diyos. Dito matututo na po tayong disiplinahin o magpadisiplina o yung magpasakop dito po sa kaharian ng Diyos. We need to pass every discipline. We need to pass every test with discipline. Kailangan may mga test po doon sa kumpanya. Kailangan makapas po tayo doon sa test. Kailangan napakaganda po kung tayo'y makakalagpas o magtatagumpay sa bawat test na tayo'y nagiging disiplinado. Masarap pong mabuhay sa buhay na kung saan nadidisiplina ang isang tao. Alam niyo po ba, sa lahat ng anggulo ng buhay ng isang tao, disiplina po talaga yung kailangan. Kahit po sa pagtatrabaho, kung may trabaho ka man. Halimbawa, nagtatrabaho ka sa isang kumpanya, nagtatrabaho ka sa isang opisina, dapat disiplinahin mo ang iyong sarili. Yung mga bagay-bagay na nasa opisina, dapat hindi mo pakialaman. Yung mga koponban, halimbawa kung nagtatrabaho ka sa isang kumpanya o sa isang opisina, hindi mo papakialaman yung ballpen, yung mga pentel pen, hindi mo ilalagay sa sarili mong lalagyan at iuuwi mo sa iyong bahay. Kasi po, pag hindi mo na yan naibalik, yan po ay pagnanakaw. Tayo po ay nakakapag-break ng principle doon sa kumpanya na ating pinagtatrabahuan. Na kahit yung mga maliliit na bagay, kahit yan po ay halagang piso lang, ngunit alam mong hindi sa iyo, ang tawag dyan ay pagnanakaw. Kaya nakakalungkot po na maraming mga tao ngayon, tingnan nyo sa maraming mga kumpanya, nais nilang ma-promote yung kanilang mga sarili. Kaya lang kung pumasok sila, late. Kung umuwi, maaga. Pero kompleto yung sweldo nila. Nakakalungkot po yan. Kaya nga po, napakahalaga po ng disiplina. Marami namang mga tao, kung kailan pa sila pinaghihigpitan, saka pa sila sisimulang mag-adjust. Before pa po tayo higpitan, kung tayo man po ay nagtatrabaho, iayos na po natin ang ating sarili. Sabi ng isang mananampalataya, Pastor, ipag-pray mo ako. Gusto kong ma-promote. Pero para sa akin, hindi ko siya ipag-pray, bibigyan ko siya ng instruction. Kung gusto mong ma-promote, ganito ang gawin mo. Kung alas 7 yung pasok, pumasok ka ng alas 7. Kung may break ng alas 10, mag-break ka ng alas 10. Kung 15 minutes, pumasok ka. Mag-resume ka after 15 minutes. Kung may break na alas 12, tumigil ka. At kung balik ay alauna, bumalik ka ng alauna. Kung alas 3 may break, mag-break ka ng alas 3 at bumalik ka ng 3:15. At kung alas 4 ang uwi, lumabas ka ng alas 4. Kung alas 5 ang uwi, lumabas ka ng alas 5. Naniniwala ako, madali kang mapopromote. Bakit? Binibigyan mo ng papahalaga ang kumpanya na iyong pinagtatrabahuan. Ano pa? Huwag mong gagalawin yung mga gamit ng kumpanya mo. Huwag kang mandadaya. Pag malasakitan mo yung trabaho mo, do your best. Gawin mo yung tama. Dahil habang nasa loob ka ng kumpanyang yan, bayad ka. Nakakahiya na matatapos yung buong maghapon, kompleto yung sweldo mo, pero yung ginagawa mo, hindi kompleto. Nakakahiya yan sa kumpanya. Pangalawa, nakakahiya sa Diyos. Tapos sasabihin mo, ang tagal-tagal ko na, hindi pa ako ma-promote. May problema siguro, kaibigan. May problema siguro, kapatid. Bakit ko po tayo na isama? Dahil maraming mga tao ngayon walang trabaho. Ngunit nung sila ay may trabaho, hindi nila pinahalagahan yung kanilang trabaho. Sana po, magbalik normal na ito. Naniniwala po ako na itong pandemic na ito ay malaki po ang ginagawa sa buhay ng maraming manggagawa o maraming mga trabahante o maraming tao. Dahil nangangarap sila uli na magkatrabaho, muli na magkaroon ng tamang pagbabalik ng pagtatrabaho. Sana kung magnormal uli at makapagtrabaho tayo, maging honest po tayo sa ating trabaho. May nakakakita o wala. Dahil alam natin, may Diyos na hindi humihiwalay ang paningin sa bawat taong gumagalaw o nabubuhay sa mundong ito. Bakit ko po ito nasama? Kasi dapat alam mong buhay ka. Alam mong dapat na ipanganak ka sa kaharian ng Diyos. At kung nandun ka sa loob, mag-function ka ng dapat. Mag-function ka ng tama. Yan ang napakahalaga. Pangalawa,
We must see the kingdom of God. We must see the kingdom of God. Kanina, una, we must be born in the kingdom of God. Pangalawa, we must see the kingdom of God. Asan po yung scripture? Chapter 3 verse 5. Chapter 3 verse 3. I tell you the truth, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Pangalawa, we must see the kingdom of God. Dito na po, pag nakita na naman natin yung pakaharian ng Diyos, alam mong ilalagay ka doon ng Panginoon na talagang pagmamalasakitan mo naman siya. Halimbawa, kung sa simbahan ito, nung nandiyan ka na sa simbahan na yan, na tinatawag na kung saan ka binibuild up ng Diyos, nandiyan ka na, ano yung nakikita mo na pwede mong pagmalasakitan? Ano yung nakikita mo na pwede mo dyan i-invest yung iyong ability? Halimbawa po, compare na tayo sa kaharian ng Diyos, o halimbawa sa simbahan na lang, alam mong talented kang musician, alam mong talented kang mang-aawit, dapat pinahahalagahan. Ikaw ay talented na mangaral ng salita ng Diyos. Talented ka humawak ng mga young people, ng mga kabataan, ng children ministry, o ng women's ministry, o ng men's ministry. Ano yung dapat mong ipagmalasakit dahil nandiyan ka na sa loob? Kasi sabi ng pangalawa, we must see the kingdom of God. Pag nandiyan ka sa loob, ano yung mga nakikita mo na pwede mong gamitin yung ability mo para ma-develop pa yung mga bagay-bagay na yan na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Halimbawa, sa loob ng simbahan. Taga-diyan ka sa simbahan na yan kung saan ka bilong. Pagpasok mo may dumi. Huwag kang magturo. Huwag mo nang sabihin kay pastor, Pastor, ang dumi-dumi naman dito. Magtanong ka na lang kung nasaan yung walis, nasaan yung daspan. Pastor, pwede po ba akong manghiram ng walis at ng daspan? Kasi po may konting dumi dito, kaya ko naman pong walisan. Yan po yung isang taong may pagmamalasakit doon sa kanyang nakikitang alam niyang kasama niya dapat na ito'y pagmalasakitan. Hello, naintindihan niyo po ba ako? We must see the kingdom of God. Ano yung purpose? Na kailangan tayong makita ang kaharian ng Diyos para po ito'y ating payabungin, ating ayusin, ating arugain, ating pagmalasakitan, ating mahalin. Kaya nandun tayo sa specific na lugar na yan na ipinakikita sa atin ng Panginoon para ma-develop rin po natin yung ating ability na pagyamanin ang mga bagay-bagay sa loob ng kaharian ng Diyos o sa loob ng simbahan kung saan tayo bilong. Kaya nga po napakahalaga na maintindihan natin na kaya tayo ipinanganak. Bakit? Para makita natin rin ang kaharian ng Diyos. Sabi ko nga kanina, ang isang batang bagong panganak, hindi pa agad yan nakakakita na aninag. Pagdating niya ng 2 buwan, sa kanya yan nakikita. Kaya nung nakita mo na yung mga paligid, ay, ito pala yung mga bagay na dapat kong pagmalasakitan. Ay, yung gitarang aking tinutugtog, dapat ko pala tong alagaan, punasan. Dahil ako'y drummer, dapat ko palang linisin yung drum set na ito. Ay, ako pala'y bahista, dapat inaayos ko yung aking amplifier. Hindi pag Sunday, hindi pag practice, pag alis, hindi mo man lang inaayos yung mga wire or pinupunasan. Kapatid, bakit ipinakita sa iyo ng Diyos yan? Bakit ipinapagamit sa iyo just ang instrumento na yan? Para mo rin malasakitan, ingatan, at mahalin. Dahil yan ay pag-aari ng hari na pinaglilingkuran mo at pinaglilingkuran ko. We must see the kingdom of God. Anong meron doon sa kingdom of God? Nandun may mga kasama ka doon. Dahil alam mong kalahi mo yan, katribo mo yan, dapat pinagmamalasakitan mo yan. Alam mo yung kapatid mo na nasa ganoong sitwasyon na hindi maganda yung kanyang kalagayan, kailangan mo siyang ipanalangin. Especially ngayon na may COVID. Kapatid, ang bawat isa ngayon ay nangangailangan ng panalangin. Pero kung naipanalangin mo siya at hindi ka pa rin mapakali, at alam mong may kapasidad ka naman na siya ay tulungan, bakit hindi natin tulungan sa abot ng ating makakaya? Kapatid, huwag tayong magdamot sa mga bagay-bagay na alam ko na kaya nating gawin. Dahil alam natin, with God, nothing is impossible. Sa taong maparaan, wala na sa kanyang imposible.
Kaya nga po sabi ng Bible, doon po sa Book of Genesis, sa mga taong nagkakaisa, sabi ng God, wala nang imposible sa kanila. Kaya tayong mga tao na ipinanganak sa kaharian ng Diyos, pangalawa, nakakita sa kaharian ng Diyos, dapat gumagawa tayo ng kapamaraanan para mapagmalasakitan natin yung kaharian na kung saan tayo naipanganak at nakita natin ang kaharian ito. Naintindihan niyo po ba ako? Kaya mga kapatid ko sa ating Panginoong Hesukristo, naniniwala po ako na ang Diyos ay hindi po nagkukulang sa atin. Kaya nga, sa mga bagay-bagay na meron tayo, kailangan po lagi natin maipakita yung ating pagmamalasakit. Yung ating pamumuhay. Alam niyo po ba, yung ating pamumuhay ngayon, nakakalungkot, marami pong mananampalataya. Nahihirapan na rin po silang mag-serve kay God. Nahihirapan na po silang magpatuloy. Pero meron namang tao na hirap ang buhay. Kaya lang nagpapatuloy pong lumakad ng may kabanalan. Lumakad ng may katuwiran. Namumuhay ng may righteous ang kanilang pamumuhay. Alam nyo, yung mga taong ito, kung titingnan mo, halos hirap makakain ng 3 beses sa isang araw. Pero makikita mo na sila po ay mapapagkatiwalaan. Sila ay tapat. At naniniwala po ako na ang mga taong ganito ay hindi sa lahat o hindi sa buong buhay nila, lagi na lang silang kapos. Naniniwala ako na may mga tamang panahon na ang mga taong ito ay pagpapalain ng Diyos. Naintindihan niyo po ba ako? Amen po ba? Okay. Pangatlo po, we must enter to the kingdom of God. We must enter to the kingdom of God. Kanina po, we must be born in the kingdom of God. Pangalawa, we must see the kingdom of God. Pangatlo, we must enter the kingdom of God. Kanina nga pala nakikita mo pa lang. Kaya bakit pala natin kailangan makita para alam mo kung ano yung madadatnan mo. Okay, ngayon po, kailangan po we must enter to the kingdom of God. Pag tayo po'y nakapasok na, ano po yung text natin? Nandito po ito sa verse 5. Jesus replied, I assure you, no one can enter to the kingdom of God without being born of water and the Spirit. Being born in water and the Spirit. Kaya nga po kanina, makita mo pa lang yung kaharian ng Diyos, dapat na born again ka na. Ngayon na naman, sa point number 3 natin, we must enter to the kingdom of God. Kailangan ma-born again tayo. Saan? Sa water and the Spirit. Saan po kumakatawan yung water? Yung water po ay isang pamatin-uhaw sa atin at siya rin pong panglinis ng ating katawan. At ang Espiritu po ay siya pong partner natin ngayon dito sa lupa na tayo ay makagawa ng may kagalakan, makagawa ng may kalayaan gamit pakikipag-partner po ng Espiritu Santo sa buhay natin. Kaya nga po, tayo pong lahat dapat ma-enjoy natin ang pagsiserve kay God. Alam niyo po bang hindi po burden ang maglingkod kay God? Kaya nga po sabi po ni David, restore the joy of my salvation. Ang paglilingkod po pala sa Panginoon, mayroong kagalakan, may joy. Kaya nga po uli, sabi ni King David, the joy of the Lord is my strength. Kaya kung nagagalak po sa atin ang Panginoon, araw-araw, meron po tayong lakas na magagamit sa paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Araw-araw, magagamit natin ang lakas na ito para gawin ang gusto ng Diyos na makakabuti sa mga taong nakapaligid sa atin. We must enter into the kingdom of God. Kanina, we must be born in the kingdom. Pangalawa, we must see the kingdom of God. Pangatlo, we must enter to the kingdom of God. Kaya nga po, pag nakapasok na tayo doon sa kaharian ng Diyos, huwag ka nang lumabas. Kaya nga po, sabi ng Panginoon, tingnan nyo ito, walang sino mang makakaagaw ng mga taong nasa aking kamay na. Wala na.
Kaya wag na po natin piliing lumabas kung tayo'y nakapasok na. Kaya nga po kung tayo'y nakapagsimula ng maglingkod kay God, ituloy-tuloy na po natin ito. Wag na po nating balikan ang ating pangit na nakaraan. Wag na po nating balikan ang ating mga pangit na ginawa noon. Before tayo maipanganak, before tayo maisilang, before tayo makakita sa kaharian ng Diyos. Ngayon, nakapasok na tayo. Wag na po nating isipin pang lumabas. Dahil habang nasa loob ka ng kaharian ng Diyos, doon ka lang secure. Doon ka lang secure. Kaya kung lalabas ka pa doon sa paglilingkod kay God, kung lalabas ka pa sa iyong pagsiserve sa Panginoon, kapatid, hindi ka doon secure. Secure ka habang nasa loob ka ng kaharian ng Diyos dahil nandoon ang kanyang mga sundalo. You are in the jurisdiction of God. Nasa jurisdiction po tayo ng Panginoon kung tayo po ay nakapasok na doon sa kanyang kaharian. Kaya magtuloy-tuloy na po tayo at habang naandun tayo sa loob ng kaharian ng Diyos, tayo po dapat ay mag-matured. Mag-matured. Anong klaseng pagmamatured? Ang taong matured, nagkakaroon na ng malasakit sa kanyang kapwa. Ang taong matured, gumagawa na ng paraan para makatulong. Ang taong matured, hindi na nag-iisip para mandaya. Ang taong matured, hindi humahawak na siya ay magtanim ng galit sa kanyang kapwa. Ang taong matured, laging marunong magpapakumbaba. Ang taong matured, marunong magpatawad. Kapatid, dahil nasa loob ka na ng kaharian ng Diyos, i-enjoy mo ang buhay sa loob ng paghahari ng Diyos. Sa loob ng kaharian ng Diyos. Masarap na ikaw ay secure. Nakikita niyo po ba yung mga Old Testament setting? Mayroon ho sila doon mga nagtataasang wall. Bakit? Ano po yung wall na yun? Yan po yung kanilang security. Yan po yung kanilang bakod na hindi sila agad-agad mapapasok ng kaaway. Kaya tingnan nyo yung maraming mga bahay, meron silang mga pinto, yung iba nakapader pa, yung iba may mga gate pa. Bakit? Habang nasa loob ka ng bahay mo, secure ka dyan. Habang nasa loob ka ng bahay mo, secure ka dyan. Lalong-lalo na yung bahay mo ay maganda yung mga bakod. Secure nga yung kawayan lang eh. Yung pa kayang nakapader at naka-grills. Kung sabihin ko sa yung nasa loob ka na ng paghahari ng Diyos or kaharian ng Diyos, hindi ba mas secure doon? Hindi ba mas panatag tayo? Kaya lang kapatid, habang nasa loob tayo ng kaharian ng Diyos, dapat makakitaan tayo ng pagmamalasakit sa kaharian ng Diyos. Ano po yung pagmamalasakit sa kaharian ng Diyos? Isineshare mo yung kabutihan ng iyong hari. Isineshare mo yung ginagawa sa iyo ng iyong hari. Isineshare mo yung protection sa iyo ng iyong hari. Isineshare mo yung pribilehiyo sa iyo ng iyong hari. Kaya maraming mga tao magsasabi, paano pumasok dyan sa kaharian na yan? Tulungan mo naman ako. And this is the time, opportunity to share our King through the Word of God. Not only to the Word of God, through our life, through our lifestyle. Na yung ating kingdom mindset, yung ating heavenly, godly principle. Kaya nga po, sabi nga po ni Paul, hindi maihahambing, ang Romans 8:18, tingnan niyo po yung Romans 8:18, hindi maihahambing yung nakahandang kaluwalhatian ng Diyos doon sa mga nagmamahal sa Kanya. Hindi maihahambing, kapatid. Kung may kayamanan ka ngayon, dito sa lupa, may kayang tumapat ng kayamanan mo. Kung may mga kahirapan ka dito, yung kahirapan may mas mahirap pa sa iyo. Pero sabi ni Pablo, hindi maihahambing, hindi maikukumpara yung kagalakan, yung kaluwalhatiang naghihintay sa mga taong naglilingkod sa Diyos. Naglilingkod sa hari. Kaya kapatid, sa gabing ito, pakaisipin mo ang iyong sarili. Kung ikaw ay naipanganak na sa kaharian ng Diyos, kung ikaw ay nakakakita na dyan, nakita mo na ang kaharian ng Diyos. Pangatlo, nasa 3 points lang ako, nakapasok ka na, kapatid. Nandiyan ka na sa loob ng paghahari ng Diyos. Ano pa yung kailangan mong gawin? Magpatuloy ka. Dahil habang nasa loob ka ng paghahari o kaharian ng Diyos, protektado ka, secure ka, panatag ka. Kaya ang aking encouragement sa ating lahat, anyayahan din po natin ang iba na maipanganak
makakita at makapasok sa kaharian ng Diyos. Naniniwala po ako na walang imposible po sa buhay ng isang taong nagnanais na ang mithiin niya ay ang maluwalhati ang Diyos sa langit. Maluwalhati ang ating hari sa ating mga buhay. Kaya kapatid, mananalangin ako sa gabing ito para sa iyo. Let us bow our head. Panginoon, maraming salamat. Sa gabing ito, ninanais po namin, Panginoon, na bawat isa sa amin ay maipanganak sa iyong kaharian. Ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ay makakita ng iyong kaharian. At ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ay makapasok sa iyong kaharian. Panginoon, tulungan mo kaming lahat na magawa pa namin ang mga bagay-bagay na ninanais mo. Magawa pa namin ang mga bagay-bagay na ikinagagalak mo. Pagpalain mo po ang lahat ng mga tao, Panginoon, sa buong Samar, sa buong Kalbayog, sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Panginoon, dalangin ko na ang bawat isa ay patuloy na magtiwala sa iyo at pakanasain na isuko ang kanilang buhay sa iyo. At patuloy po kaming lahat na magpasakop sa iyo, O Diyos, bilang aming Hari at Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat tahanan, pagpalain mo po ang bawat pamilya, magkaroon po ng patuloy na kagalingan ang bawat may mga sakit, patuloy pong lumaya ang mga tao sa galit na kanilang dinadala, at kami pong lahat, Panginoon, ay maging agent of change, mga ahente po, Panginoon, ng pagbabago, dahil nakakakitaan kami ng pagbabago. Samahan mo po kami, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo. Dalangin ko rin po, Panginoon, na lahat ng tao na patuloy pong makaranas ng iyong kapayapaan, lalong-lalo na po, Panginoon, ang mga taong naglilingkod sa iyo, na nagpapasakop sa iyong kalooban. Pagpalain mo po kaming lahat. Ito po ang aking samot dalangin, O Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Good evening and God bless po sa ating lahat.